Actually kasi guys, 6 days na lang kasi. Hindi naman ako inaantok. Wala namang problema sa medical test. 6 days na lang kasi hindi pa lumalabas yung visa ni Inday Cato, kaya good morning, may buntag. Excited pa naman ako. Ilang araw na lang kasi. Ilang araw na lang kasi hindi pa lumalabas yung visa ni Inday Cato. Hindi naman ako inaantok guys. Tsaka walang problema sa medical test namin, sa laboratory test. Actually yung result, mamaya pang mga around 10 PM makukuha. So, kailangan pa namin bumalik. Then, actually, nakapag laboratory test naman ako, nakapag medical, nakapag check up naman ako doon sa Japan. So, wala namang problema. Doon ko nga lang nalaman sa Japan na yung blood type ko is O+. Kasi in my 30 years here in Earth, in my 30 years of life, hindi ko talaga alam yung blood type ko, yung type ng dugo ko. So nalaman ko lang doon nung pumunta ako ng Japan, kasi nga nag-laboratory test kami, kasama ko si Papang at syempre si Mama Mary. Hindi po ako inaantok. Gusto ko lang nilawin, hindi po ako inaantok. I am so worried po kasi nga 6 days na lang po, 6 na araw na lang, at hindi po pwedeng kunan ng ticket si Inday hanggat hindi po dumating yung kanyang visa. So kailangan dumating muna yung kanyang visa kahit on the spot kumuha ng ticket. Yes, pwede yun. Oo. Nakalimutan ko din kung ilang days na yun pero parang medyo mahaba-haba na rin. Sila Claudie naglilinis po. Oo, sana dumating na yung visa ni Inday Cato kasi until now 6 days na lang po. At pabalik na naman kami ng Japan, pauwi na naman sila Mama Mary at Papang ng Japan, at syempre kasama ako doon at si Ate Jujit. So 6 days na lang po at hindi pa lumalabas yung visa ni Inday Cato. Sana po lumabas na. At kailan uwi sila Claudine? Maybe 23. Oo. Kahit 20 lumabas ni Inday Cato, okay lang yun. Ako kuhanin siya ng ticket on the spot. Kahit magkano, kahit mahal. Yun nga sa akin yung last na, yung unang punta ko talaga ng Japan, on the spot yun, yung ticket ko, almost 80,000. Sana, kasi my God, 6 days na lang. Super worried ako guys. I'm so sad for her kasi I'm so sad. Six days na lang guys. Actually, sabay si Papi RF at si Jigjag. Si Jigjag, nag-chat din sa akin kung lumabas na yung visa nila.
Wala pa talaga eh. So sana hopefully lumabas na yung. Actually, hindi na masyado mahirap yung immigration for me ha. Kasi, yung una lang mahirap kasi, syempre naman, first time yun. First time kong humarap ng immigration officer. First time kong makapasok sa cubicle ng mga ganyan, ng mga sa immigration. First time ko lahat yun. So, syempre, andun talaga yung kaba. Pero this time, for my second time, siguro hindi na siguro masyadong mahirap. Oo. At saka may tatak na ako ng visa. Yun naman talaga yung tinitingnan ng mga immigration officer eh. Pag may tatak ka na, especially Japan na tatak, Singapore na tatak, medyo hindi na sila, anong tawag doon, hindi na sila, I think for me lang ha, parang hindi ka na nila masyadong in-interview or ano bang mga kadramahan. Oo. Pero pag first timer ka talaga, pag nakita nilang wala pang tatak yung visa mo, yun medyo mahirap. Oo. Yes, Ate Hazel, hindi ko naman sinabing kampante ako, pero for me lang, hindi na siguro mahirap masyado yan. Kasi nung una pa talaga, mahirap talaga kasi first timer ko. Sa Ate Judith, meron na pong visa. Actually, sabay po kami. Oo, uwi ka na ng Hasaanday. Hindi pa po, imong bidikal, vakang good luck mga maglisod. Ate Donna, Ate Mary Lokang. Actually, in-update talaga ni Kring Kring kahapon. So, sabi nung pinapalakad namin sa aming visa, sabi niya, lalabas this week. Friends pa ba kayo ni Uyong? Oo naman, wala naman issue sa amin ni Uyong. Bakit meron ba kami issue? Okay naman po kami ni Jella. Oo. Wala po kami problema ni Jella. Okay kami ni Jella. Okay din kami ni Mia Kaloka. So, kakachat lang namin ni Mia Kaloka last night. Hindi ko nga lang siya na-replyan agad. Pero, okay kami. Mas mainit sa Japan pag summer, walang hangin. Okay. First time ko ding ma-experience ng Japan ang mainit ang summer. Kasi nung unang punta ko, this is my second time. So, nung unang punta ko is winter yon. So, nabutan talaga namin yung snow at yung sakura. So, ayun. So, halimbawa, di dumating alampas 20, sino kasabay niya? Siguro, ang mangyayari, for me lang ha, I'm not sure. Siguro ang mangyayari niyan, siguro sabay na siya sa October nila, Kazi, Brenda, at ni Jigjag. Mas mainit sa Japan compare sa Pinas. Kaya nga, that's why umuwi si Mama Mary at Papang every August. Kasi yung summer daw sa Japan, napakainit sobra. Kaya that's why they are decided na pag August talaga, July, August, nagbabakasyon talaga sila dito sa Pilipinas. Every year talaga yan. Kasi napakainit daw talaga sa Japan. That's why pala. Sana mabigyan ng chance si Uyong makarating sa Japan at mabigyan ng pasalubong. Sa pasalubong po, walang problema. Oo, may pasalubong naman ako kay Uyong. Pero yung chance na makapunta siya ng Japan, mahirap po yun kasi nga may problem po sa kanyang birth certificate. At I think, hindi pa naayos until now. I'm not sure, pero yan yung nalaman ko. Hindi pa siya naayos. So it means wala pa siyang passport. Oo, wala pa siyang passport, guys. Pagka-ask ko lang po sa Atik Travel Agency ba napaprocess si Inday Katok? Hindi po. Hulat na lang kang kay this week. Sana. Ilang buwan ka sa Japan box? Ma'am, 3 months din po. So, ang uwi ko po expected is November. So, August, September, October, November. November po yung uwi ko. Hi po, Bakang. Hello, Dave. From Batangas. I miss Batangas. Okay. Umuwi na sila Ate Jenny. Sa Ate Jenny, andito pa po. Si Ate Jenny andito pa. Pero, kami lang dito. Walang medyo tao dito. Medyo tahimik ang mansyon. Oo, medyo tahimik ang mansyon. Actually, si Mama Mary, okay,
sabihin ko na kung saan yung mga tao ha. Kasi yung una-una talaga, nung last night, unang umuwi na sa Australia, pauwi ng Australia si James at si Andrea. So sa mga hindi pa mo nakakilala, si Andrea po ay yung kasintahan ni James. Si James po ay anak ni Ate Alay. So umuwi na sila ng Australia, umuwi na sila ng Australia last nung huling gabi. So kahapon naman, umalis din si Mama Mary at syempre kasama niya si Amo papuntang Bali, Indonesia. Kasi ganyan po talaga yan. Pag ever umuwi sila Mama Mary at si Amo, ayan, may isang bansa talagang sa buong buwan nila dito, meron talaga sila inilalaan na araw para makapagbasyon sa ibang bansa. So last year, I think ang napili nila, ang ginusto nilang puntahan is ano ba yun, yung pinakasikat na island, hindi ko matandaan. Nag-live si Ma'am Mary Kang. Ha, sure? Okay, so maya na lang tayo. Nag-live pala si Mama Mary, so maya na lang tayo magkwentuhan. Bye for now ha, bye!